Maging ang Japan B1 B-League ay kinikilala nga rin ang Kawamura kay Soto combo dahil sa dami ng mga plays na kanilang nagawa. Mabilis itong si Kawamura at magaling na maghagis ng bola sa ere para sa mga alley-oop plays, habang itong si Kai Soto naman patangkad at karamihan ng mga pasa ni Kawamura ay siya lang ang nakakakuha sa ere para sa alley-oop play, at nagagawa ni Kai ito dahil sa tangkad na meron siya. Height advantage ito ang meron si Kai na hindi mawawala sa kanya laban sa karamihan nga rin ng mga basketball players. Batang-bata pa itong si Kai at mas magiging mama ang galawan nito sa kanyang mid-20s. Ito ang dahilan kung bakit nga sikat na sikat ngayon ang duo ni Kai Soto at Kawamura. Umpisahan natin sa play na ito. In transition para sa opensa ang team ng Yokohama, mabilis ang pasa sa Kai Soto na tumatakbo papalapit sa basket at pasok ang kanyang tira. Mas mabilis si Kai kesa sa import sa eksenang ito, kaya naman nauna ito sa basket. Patangkad rin siya kaya kahit na mataas at mabilis ang pasa ay kanya itong nasalo at naipasok sa basket. Magaling rin si Kawamura sa play na ito. Nakita niya ang galaw ni Kai na una at mas malapit sa basket kaya binigay niya ang pasa. Kung kanina ay transition offense o fast break ang nangyari, dito naman ay isang pick and roll screen ni Kai Soto. Nalito na ang depensa, Kaiju nakapasok sa loob ng paint, nagkaroon ng mismatch, mas maliit ang defender. Mas matangkad naman na Kai Soto ang nakasalo ng mataas na pasa, tapos angat ulit para sa isang dunk. Huli na ang help defense ng kalaban sa play na ito. High pick and roll ang nangyari kay Soto at Kawamura, parehong umaatake sa basket. Kay Soto nakalapit sa ring, binaton ng mataas ni Kawamura ang bola. Ang resulta, isa na namang malupit na alley-oop play. Talagang lalakas pa nga ang combo na ito kung mas matagal na magkasama sina Kai Soto at Kawamura sa iisang team. Chemistry nila mas magiging pulido pa nga. Malaki nga rin ang sumasabay sa mga alley-oop plays ni Kai Soto, pero nagwawagi pa rin ang Kai Soto Kawamura combo alley-oop plays. Ganda ng play na ito, merong depensa ang kalaban, pero yung combo talaga ni Kai at Kawamura ay ibang-iba sa play na ito. Nagkaintindihan kagad, bilis ng pangyayari, alley-oop play na talagang mahirap pigilan dahil sa bilis ng pasa at galaw ni Kai Soto. Dito iniwan ni Kai Soto ang nagbabantay sa kanya, nahilo na nga at hindi nakasabay sa galaw ni Kai. Nakita naman ito ni Kawamura, bigay ng mataas na pasa, alley-oop play na naman ang kanilang nagawa. Magkakaiba nga rin ang ginagawa ni Kai Soto at Kawamura, minsan pick and roll, minsan naman motion na parehong umaatake o lumalapit sa basket, at dito Kai Soto nakagawa ng espasyo para makalapit sa basket. Kawamura nakita ito, bigay kaagad ng alley-oop pass. Marami talagang paraan para maging unstoppable ang alley-oop plays, pero ang higit sa lahat ay ang chemistry. Natinginan lang o senyas ay alam mo na kaagad ang magiging galaw ng iyong kakampi. Maganda sana kung magtatagal si Kai Soto sa team ng Yokohama dahil mas lalo pang lalakas ang Kawamura Kai Soto combo next season. Dito pareho na namang maganda ang galaw ni Kai at Kawamura, kaya Kai Soto nakalapit na naman sa basket. Kawamura ganda ng pasa, isa na namang highlight play ang kanilang nagawa. Wala nang ang question pa sa Kawamura Kai Soto combo at sila talaga ang number 1 duo dito sa Japan B1 B-League. Ganda naman ng pagkakadisenyo ni coach sa play na ito. Merong pick and roll play, Kai Soto Kawamura sa high pick, umatake papalapit sa basket, isa pang Yokohama player nasa malapit sa loob ng paint, hindi na malaya ng import, isa na namang screen play, depensa nabuwag na nga. Kai Soto tuluyan nang nagkaroon ng open lane para sa buwelo, isang magandang alley-oop play ang nagawa ng Yokohama sa eksenang ito. Ito yung mga malinaw na play na nakita natin. Maganda na gawin ito dahil hindi namamalayan ng kalaban ang posisyon ng mga players na pwedeng makagawa ng open lane para sa easy basket. Masasabi natin na henyo nga rin ang nagdisenyo ng play na ito. Dito naman dinaan na nga lang ng Yokohama sa laki ang kanilang play, parehong malalaki ang umaatake sa basket. Kai Soto pa rin ang may height advantage, binato ang bola sa Eric, Kai Soto nakuha ang bola at saka dinakdak sa ring. Nadidihado nga lang talaga si Kai kapag nagugulangan ito at hindi tinatawagan ng referee. Kitang-kita na maganda nga rin ang mga plays ng Yokohama, at kung magtatagal pa si Kai sa team na ito ay siya na nga ang magiging main center ng team na ito next season. At kung nagkaroon rin sila ng isa pang matangkad na power forward na kasama ni Kai ay hindi malayo na pang top 4 ang team na ito next season ng Japan B1 B-League. Yun nga lang, hindi rin natin masabi kung ano ang magiging takbo ng performance ni Kai sa NBA Summer League, at kung nabigyan ito ng pagkakataon ng isang team para makapagpakitang gilas ay hindi nga rin malayo na makabingwit ang kampo ni Kai Soto ng NBA contract. Malapit-lapit na nga rin ang laro ng Yokohama B-Core at back-to-back games na naman ang larong magaganap. Makakalaban nila ang team ng Ibaraki Robots na punong-puno nga rin ng mga malalakas na mga players, at magiging challenge na naman para kay Kai Soto at sa team ng Yokohama ang game na ito. Dito naman tayo sa iba pang Asian import at sina Carl Tamayo at Ren Sabando. Mahigit sa 10 milyong piso, 180,000 USD ang initial na offer dito kay Ren Sabando ng mga KBL teams na interesado sa kanya, at di hamak na mas malaking ito kumpara sa natatanggap ng karamihan ng mga locals natin sa isang season dito sa liga ng ating bansa. Hindi pa nga kasali dyan ang mga sideline ng mga players ng KBL kagaya ng endorsement sa mga produkto, at meron nga rin silang libreng tirahan at yung pag-commute nga rin papunta
pumunta sa malalayong lugar para sa mga laro ay ang team na nga rin ang bahala dyan, kaya madalas ay buo na natatanggap ng mga KBL players ang kanilang sahod sa KBL. May kalakihan nga rin ang mahigit sa 10 milyon na sahod ni Lakay kapag nanatili siya sa KBL next season. May option nga rin si Renza Bando na lumipat ng ibang liga at tinitignan ng kanyang kampo ang pinakamagandang option ni Renza Bando. Target nga rin ng mga KBL teams itong si Carl Tamayo at kung sa KBL siya maglalaro ay may kasiguraduhan na magagamit siya at babad sa laro dahil nakikita natin na kayang-kaya niya ang level ng KBL at isa rin si Carl Tamayo sa nagpaiyak sa team ng Soccer kasama ni Kai Soto at SG Bilangel. Carl Tamayo ang isa sa aabangan sa KBL kapag nagkataon at posible na dito mas umusbong pa ang kanyang laro. Aabangan natin kung saan nga maglalaro sina Carl Tamayo at Renza Bando next season dahil pareho silang free agent at may mga teams na interesado sa kanila overseas. Bagong standard ngayon ng mga fans sa expectation nila kay Soto ay double-double palagi ang dapat niyang magawa sa kada laro. Pero alam naman natin na malalakas nga rin ang mga kalabang players na nakakamatch up ni Soto sa Japan B1 B-League. Mas malawak ang experience, mas magulang at mas mama ang galawan kaya naman hindi rin ganun kadali ang double-double palagi para dito kay Soto.